Kaya yan po ang isang magandang balita para po sa ating mga kapwa magkakalamansi. Kaya kung halimbawa na meron po kayong bunga ng kalamansi, magandang good news. Yan, tumataas na naman pong muli ang kalamansi. Kaya dito ang mga buyer, nagkakanya-kanya naman ulit sila ng kuha. Nangyayari niyan, sulutan. Kaya lang, balitaan na lang po natin yung pong ating pong mga kakalamansi. Baka po na ibibigay nila sa mababa yung kalamansi nila. May kumukuha pa ng 400. Mabiyayang araw sa inyo mga katribya. Welcome po kayo sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa ating mga bagong subscriber na nakapasok dito sa ating pong bahay. At doon po sa ating pong mga bagong subscriber, di po kayo magsisisi na kayo po ay makapag-subscribe sa ating channel. Dahil sa channel po natin, ang goal natin ay lalo tayong maraming matulungan ng mga kapwa natin, mga ka-farmers, lalo na po sa panahon ng pandemic. Kaya araw-araw po tayo nagbablog kung paano ginagawa po ng mga kalamansi farmers dito po sa aming lugar. Binabahagi namin sa inyo para sakali man na magustuhan ninyo ang pagtatanim ng kalamansi, meron kayong pamamaraan, meron na kayong mga idea na aming isinishare kung paano mag-alaga ng kalamansi, paano pumitas ng kalamansi, ano-ano ba mga kailangang i-provide ng isang may-ari para magkaroon po siya ng kagaya nun sa amin. Ayan, pinakikita namin sa inyo isa-isa, pati na rin po yung papaano po mag-abono at syempre papaano rin po mag-herbicide mga katribya. Kaya yung po mga may bagong tanim ng kalamansi, pakikita po natin sa inyo palagi yung paraan po noong pag-i-spray ng herbicide para hindi po maapektuhan ang inyo pong kalamansi, lalo na ngayon na talagang ang mga damo ay tuloy-tuloy po ang kanya pong pagtubo. Kaya pag halimbawa na-spray po natin siya mga katribya, papalipas ka lang mga isang buwan mula po sa pagkamatay at ilang linggo lang ay tutubo na po siya. Kaya pagka tumubo ang damo, halos 1 week, medyo mahaba-haba na yun. Kaya uulitin natin ulit mga katribya po ng herbicide. Ngayon, hindi po natin nire-recommend na tayo po ay tinatawag nating yung grass cutter. Ngayon, maliban na lamang doon sa mga nag-grass cutter kung walang humpay ang pag-uulan sa kanila. Kaya pag halimbawa hindi po pwede mag-herbicide at dire-diretso pag-uulan, yun po pwede po yun ang tinatawag natin na grass cutter. Kaso nga lang, hindi po pang matagalan yun. Dito sa amin, bibihira na lang din po yung nag-grass cutter, kaya ginagawa po natin herbicide. Dahil nakukultivate din po yung lupa, pagka po namamatay ang damo, lumalabas din po yung marami mga bulate. Yun naman po ang nagiging pataba ng lupa at yun po yung kumbaga vitamins naman po yan maganda sa ating kalamansi. Meron po tayong ka-farmers na nagtanong, nalulungkot siya at yung kalamansi niya halos 7 buwan ay hindi po lumalaki. Sabi ko nga, huwag siyang malungkot dahil meron niya hanggang binti pa lang yung kanyang kalamansi. Taga rito na sa amin yun Kung totoosin, hindi na ganong inosente mga tao rito sa pagtanim ng kalamansi. Pero pagdating doon sa kanya, hanggang 20 yung kalamansi, magpipitong buwan na yung kanyang kalamansi. Kaya huwag kayong malungkot dahil kayo naman po ay wala pa naman pong karanasan sa ganitong pagkakalamansi. Kaya tumutok lang kayo sa ating pong channel. Marami kayong matututunan. Meron niya tayong kaibigan, 2 taon na yung kanyang kalamansi, 3 taon, tumayog, hindi namunga. Pero nung makapanood ng ating channel, ayun, nagkaroon ng bunga ang kanyang kalamansi at marami. Kaya salamat po sa inyo pong pagsubaybay nitong ating vlog mga katribya. Ngayon, shoutout mo natin po si Ma'am Rich Eagle 1. Salamat po sa iyo patuloy po na pagtutok ng ating pong channel. At gayon din po kay Sir Christopher na ito po ay taga Lupao, Nueva Ecija. Ito, plano rin po niya na magtanim din po ng kalamansi. Galing po siya sa Amerika o sa ibang bansa. Kaya salamat po sa inyo sir, sa inyo pong pinadalang inyo pong chat sa ating pong YouTube. At gayon din po kay Sir Lawrence Sampilio, shoutout po sa inyo na pinamamalian naman po niya yung ating kaibigan na yung pagpuproning po ng papaya.
Yun naman po Sir Lawrence, ito naman ay sinabi ng ating kaibigan, hiwala po yung bagyo. Dahil ito mga sa ordinary mga pagkakataon na wala pong bagyo, talagang hindi po pinupruning yung papaya. Pero pagka may bagyo talaga, lalo na kung mayroong anunsyo, obligadong tanggalin ang mga dahon. Actually, kahit halos lahat ng dahon ay tatanggalin, lalo na kung yan ay super typhoon, dahil sigurado na yan ay babagsak ang papaya pagka puno ng dahon. Kaya salamat po sa inyo pong patuloy na panonood ng ating vlog, at siyempre mag-start na po tayo ng ating pong pag-i-spray ng herbicide para maagapan po natin damo. Mahaba na rin po kasi yung damo po natin, matagal-tagal na rin tayo hindi po nag-spray, kaya spray muna po tayo ng herbicide. Okay mga katribya, tayo po ay mag-i-spray na po ng ating herbicide. At iyo, pakikita rin po namin sa inyo mga katribya yung ating in-spray. Ilang araw lang po yung ating pong pinaraan, wala pang 1 linggo. Pero como ito yung ating ginagamit na yung pang spray mga katribya, nahaluan po natin ng abono, ay mas madali po siyang matuyo, madali po mamatay ang damo. O ayan, nakita ninyo mga katribya. Ito, ilang araw lang ang ating pag-spray dito. Siguro mga nasa 4 na araw pa lang yan. Pero dilaw na po yung mga damo. Hindi man po natin ito matapos ng 1 araw sa ating pong pag-i-spray. Pagka yan inaraw-araw mo mag-spray, ayan, matatapos din yan. Ay, yung bata nating kalamansi. Kaya iingatan lang po ninyo mga katribya na huwag po tamaan yung dahon ng ating batang kalamansi, para po yan ay maprotektahan. Kaya ginagawa natin, dililinis po natin po yung ilalim ng kalamansi natin para hindi na pumunta yung pito ng yung bomba doon sa kalamansi. Eto ngayon, yung kabila po natin, ayan, matataas. Ang halos ng mga natira ng ating kalamansi, ng mga damo, ito ay tinatawag na patiran. Kaya kailangan po natin aagapan niya, tinatawag na Carabao grass, para hindi po siya malumpo ang kalamansi ninyo. Kaya ingat lang po tayo mga katribya sa pag-herbicide. Mabilis po na pamamaraan ng herbicide, 1 araw lang ay kapag damo ka na. Kaso nga lang, kailangan mo rin siyempre ng maingat po nating pag-i-spray. Yan po yung ating gamit na chargeable. Maginhawang gamitin. Yan, sipin ninyo, pagka chargeable ang gamit mo, nakakapag-video pa ako. Pero pagka yung knapsack ay mahirap mag-video. Kaya kahit isang kamay lang ang gumagana sa ating pag-i-spray, okay, dahil pinipindot lang. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga katribya. Pag po ninyong iaangat ang inyo pong pito pag mag-i-spray po ng malapit sa kalamansi, ito ay matandang puno na ito, yan. Para maiwasan natin na tamaan ng kalamansi. Maganda-ganda po mga katribya panahon po ngayon. Compare kahapon, ay nako umuulan. Kaya hindi rin tayo nakapag-spray ng ating damo. Yan, doon po sa ating mga kaibigan, wag na po ninyong hahayaan po na tumayog ang inyong mga damo. Agapan na po ninyong sprayin para hindi kayo mahirapan. Ayan, lilipat na tayo sa kabila. Ayan. Tapos talasan ninyo yung mga baging.
Ang mga baging sandali lang mahahaba yan eh. Yan yung mga kumukulubong sa ating kalamansi. Pagka hindi mo inalis yan, ay yung kalamansi mo puro baging na. Kaya inaagapan na po nating sprayin. Yung pong 1 galon mga katribya, matagal na po ninyong gagamitin yon. Kaya pag bumibili ako ng herbicide, ay 1 galon na yung aking binibili. Hindi na po yung per litro, mas mahal pa yung per litro eh. Pero pag halimbawa 1 galon na yan, malaki ang naititipid ninyo. Ayan o, tingnan mo yung baging o, umukiyabit na sa kalamansi. Patay siya sa ating herbicide. Kaya para doon sa ating mga bagong kakalamansi, mayroong tanim, o yun o, nakabaging na, umulubong na yung 1 baging na ito. Yan ang pamamaraan. Kaya po pwede kang hindi gumamit ng mano-manong paghahawa, pagdadamo. Ito lang ang gagawin natin. Hindi mo ito inagapa, mahaba na yan. Makaka-apekto sa kalamansi. Kaya yung pong ating kaibigan na hindi lumalaki ang kanyang kalamansi, hindi po masyado naghahawa ng damo yon. Meron tayong kaibigan na nagtanong, bakit pagka daw tag-araw hindi masyado kailangan damuhan ng kalamansi. Dinadamuhan din po yun ito mga katribya. Doon po sa ating pong kaibigan na nagtanong, kaya naman po hindi natin masyado po pagkakalinis-linis po sa panahon ng tag-araw na lupang-lupa siya. Pag nagpatubig tayo, sandali kagad natutuyo. Mas maigi pa rin yung meron po siyang cover na damo na tuyo na namatay. Hindi kagad po na nawawala yung pagkabasa ng lupa. Kaya ina-advise natin, pagka sa tag-araw, huwag masyadong paglupain ng iyong kalamansi na sobrang linis. Di baling medyo maganda-ganda yung damo, huwag po mahaba, pero nag-i-spray pa rin tayo ng pandamo. Hindi ibig sabihin hindi na tayo mag-i-spray ng pandamo. Pero pag ngayong tag-ulan, kailangan po natin talagang pag-i-spray dahil kakainin po noong damo po yung nutrients na ilalagay natin na patapa sa ating pong kalamansi. Kaya inaagapan na po natin para po doon sa ating subscriber. Kaya wag po kayong malulungkot kung ang inyong kalamansi ay hindi po masyadong tumaas. Ngayon pong tagulan, babawi yan. So mga katribya, ay nakatapos po tayo ng ating pag-i-spray po ng ating herbicide. Ngayon, remind lang po natin sa ating po mga katribya, mga ka-farmers na bago pa lang po sa ganitong trabaho. Pag tayo po ay mag-i-spray, ay lagi po nating sinasabi, huwag tayo mag-i-spray po ng hapon na malakas ang hangin. Delikado po yan sa inyo pong halaman, lalo na po doon sa ating kalamansi, yan po ay bago pa. Mas maganda tayo mga katribya ay mag-i-spray ng umaga, yung wala pong masyado pong hangin. Dahil kumisan sa hapon, kadalasan po ay umuulan, lalo na po pagka ganyang tagulan mga katribya. Kaya ginagawa natin ay tuwing umaga po tayo nag-i-spray, yun lang kaya na po nating sprayin para po doon sa ating pagdadamo. At napakalaking tulong po naman, buti na lang kahit paano meron tayong herbicide, at least ay nakakabawas po ito sa ating pagtatrabaho. Dahil kung ito po ay ating dadamuhan, yan lawak po na yung mga katribya, ay pagka siguro na isatsad mo yan, yung una mong dinamuhan, mahahaba na uli. Kaya maganda rin po yung naka-invento nito, at least hindi naman po nakakasama po doon sa ating halaman, di bagkus nakukultivate pa yung lupa na kung saan ay gusto ng ating kalamansi. Kaya doon po sa ating mga farmers,
Yan po ang technique po na ating pong pamamaraan na ating ginagawa. Aga pa lang po natin yung ating pag-i-spray, yung herbicide. Maganda naman po ang magiging bulas ng inyo pong kalamansi. Actually, hindi naman po mahirap mag-alaga po ng kalamansi. Kumbaga, nalilibang ka rin. At una pa, nagpapawisan tayo. Kasama na rin po dyan, pati rin po yung ating pag-exercise. Kaya, daig mo pa ang nag-gym. Kaya naman ito, may pakinabang. Sa gym mga katribya, babawas ka lang ng taba, minsan babayad ka pa sa gym. Dito, di ka na babayad. Kung di bagkos, ayun. Talaga, pinagpapawisan mo, papagalan mo, yung iyong alaga. So, tama na po tayo rito sa ating bahay. Meron pong papitas, at meron pong good news. Ayan, maangat po ang presyo ng kalamansi po natin. Ayan nga, natapos na tayo doon sa ating isang nating parte. Okay lang din. Kahit magkano po ang abutan ng ating kalamansi, sulit pa rin. Mga katribya, mayroon tayong good news sa lahat po ng ating mga magkakalamansi. Ang ating kalamansi po ngayon mga katribya po ay bumibilis benta. Sabihin, umaangat po ang presyo. Kaya nga mga katribya, ang kuhanan ay sa 550 to 600. Kaya lang nga po mga katribya po, yung ating kalamansi ay napitas na. Meron pa tayo lang pong mga natitira. Baka sakali pagka magtuloy-uli yung ating pagtaas, makatikim uli po tayo ng mataas na presyo. Kaya yung 500 to 600 nababalik ulit doon sa dati. Pagka magtuloy-tuloy yan, nakatribya, maganda ang balita po sa ating po mga ka-farmers. Ngayon po mga katribya po, yung ating in-spray, ito na siya. Ayan, nakata na po ninyo. Pagka ganyan po madilaw na po yung mga damo, mamamatay na po yan. Ito yung kalamansi po natin maliliit. Ito, pwede na po ito pitasin. Pwede na po itong katasin. Ang kalamansi, pagka po gano'n pong bata, pwede na po natin pitasin basta't malalaki na. Tsaka makikinabang na tayo doon sa bunga. Wow, gaya nito oh. Ayan oh, pwede na itong i-juice. At least bata pa lang yung kalamansi po ninyo, ma-harvest na kayo. Hindi na kayo pupunta ng palengke, hindi na kayo po bibili, dahil meron na kayo nakukuhang mga pailan-ilan pampiga. Mimitas tayo ng kalamansi po natin bata. Ito pa oh. Ito makintab ito eh. So, palaki-laki muna natin. Yun yung ating kalamansi. Ito yung ni-spray po natin kanina. Inaluan po natin mga katribya po noong abonong puti. Yung madaling malusaw po yung ating herbicide para lalong mas matapang, mas maging effective. Mamatay ka agad po yung damo. Iba po kasi ang init noong merong halong abono. Kaya lang doon po sa ating mga kaibigan na ang gamit po ay knapsack, ingat din po tayo. Baka po mamaya yung pong ating knapsack o yung bomba, hindi po ninyo na hindi nyo po na mahugasan, kakalawangin po ang inyong tawag rito, ang inyong bomba, lalo na pagkaya na di manual. Kaya maganda rin po yan mga katribya, yung chargeable, at least plastic, wala kang aalalahanin na kakalawangin. Pero pagka yung manual na yung binobomba, kakalawangin yan. Ano, kung meron lang pong kalabaw, sarap yan damuhan. Sa ating po mga ka-farmers, ito, pagka po tayo po ay mag-i-spray, wag na po ninyong hahayaan na ganito po kakuhan siya, katangkad. Ito, Carabao grass ito eh. Yan, matagal po tayo hindi po nakapag-spray, kaya lumabong ito. Sa mga mananakate, kumukuha po ng mga pangdamo, yung pagkain sa kalabaw, yan ang gustong gusto niya, no? Gamot po ito, Carabao grass, patiran sa amin. Ang tawag nila dyan sa iba ay paragis. Yan, napakaganda po sa katawan din yung paragis. Pagka yan nilaga mo, para po siyang sabaw ng mais, ganon. Ang ganda rin po sa bato.
Kaya yan po ang isang magandang balita para po sa ating mga kapwa magkakalamansi. Kaya kung halimbawa na meron po kayong bunga ng kalamansi, hanggang good news, yan, tumataas na naman pong muli ang kalamansi. Kaya dito ang mga buyer nagkakanya-kanya naman ulit sila ng kuha. Nangyayari niyan, sulutan. Kaya lang, balitaan na lang po natin yung pong ating pong mga kakalamansi, baka po na ibibigay nila sa mababa yung kalamansi nila, may kumukuha pa ng 400, kawawa naman sila. Kaya mas maganda malaman din nila na ang kalamansi tumitinag. Ito naman po mga katribe po yung ating sili. Maganda rin po yung sili po natin dahil ang sili rin po ay tumataas din ang presyo ngayon. Yung siling talbusan, kinukuha po ito kanina ng 30, hindi naman tayo pa pwede pong manalbos at meron tayong ginawa. Sigurado ito so, pwede ito maging 40. Kaya magtutuloy yan, nagiging 50 yung sili talbusan. May mga bulaklak. Iba natin mga bunga mga katribya, kuha na, lalaglag na ibang mga bunga na ating pong binhian ng ating siling talbusan. Kaya doon po sa ating subscriber na naghahanap po ng binhi nito, buto, titingnan po natin kung makakakuha tayo ng mga hinog. Dahil doon sa hinog, doon lang tayo nakakakuha po ng pangbinhi, pang tanim. Ay, pinutula rin po itong kahoy na ito. Sobrang taas na rin kasi ng acacia. Yan, pinaputol lang ni tatay. Kasi delikado yan sa bagyo. Alam nyo naman po, ngayon buwan po ng July, August, September, October, panahon po ng bagyo. Kaya kailangan mong yan ay putulin. So paano mga katribya, hanggang dyan lang po muna po ang ating vlog. Maraming salamat po sa lahat ng ating po mga kaibigan. Kung nagustuhan po ninyong video na ito, please paki-subscribe, paki-like, comment, pwede nyo i-share sa ating po mga kaibigan. At kung meron kayong katanungan, pwede rin po ninyong itanong. At sasagutin po natin yan sa ating comment section. Gaya po ng dati, ako po si Kuya Berhel Bunag. Lagi po natin tatandaan, karunungan at ang kaalaman, may katumbas na kayamanan. Thank you for watching. God bless all. Kita-kita lang tayo sa susunod. Bye-bye.